pinaka-pangunahing nakita ko na nagampanan ko is yung naging personal, yung paglingkod sa mga tao. Isang text o miss call lang, kaya na niyong abutin si Kong Antonino. Tinignan ko kung paano sila matulungan dun sa kanilang mga saka pagdating sa mga kanilang farm-to-market roads, pag-aayos nun, paghuhukay ng kanilang mga kanal, at saka pagbubukas ng mga bagong areas na hindi pa natatamnan. Kung hindi man natatamnan yon, tag-ulan lang pag natatamnan kasi walang irigasyon yung mga areas na yon. Isang area dun sa San Antonio, sabihin natin dun sa Along-Along, na ginagawa namin ngayon ay yung maglalagay ng irrigation system that will benefit 8,000 hectares ang mabubuksan doon. And sa computation namin, yung ekonomiya ng San Antonio ay magkakaroon ng dagdag na almost 400 million per year ang ekonomiya ng San Antonio pag sa bubukas ng area na yun. Malaking tulong po ang ibinigay ni Congressman Rody Antonino sapagkat dito po niya pinaabot yung project ng patubig dahil kami po ay hindi nabibili ng kurudo. Isa pong malaking bagay sa amin ito sapagkat makaluluwag po sa buhay ng tao yung pong kusa ng dumali sa aming pong bukirin yung mga tubig po dito. Narito po ang patubig na ipinagawa ni Congressman Antonino na halos 200 hektarya po ang napatubigan. At sa kasalukuyan po ay mayroon ng tanim sa ngayon. At isang kagalakan po para sa amin na makamit namin ang hindi namin inaasahan sa loob ng 30 taong mahigit. Maraming salamat sa inyo, Congressman. At tulad ng aming pangako, wala po tayong iwan. Education, we have a scholarship program na halos 10,000 bata ang binibigyan ng scholarship allowance. No? That is a parang direct subsidy sa kanila na in cash binibigay para makatulong sa mga gastusin nila sa mga pag-aaral nila. Kami ay nagpapasalamat kay Congressman Rodolfo Antonino sa 29 na scholarship na kanyang ipinagkaloob sa aming mga estudyante nung nakaraang taon. Ako ay isa sa 10,000 scholar ni Congressman Antonino. Nagpapasalamat po kami sa pagbibigay ng scholarship na EVS or Educational Voucher System. Dahil po dito, naging mas madali ang aming pag-aaral. Muli po ay nagpapasalamat kami kay Congressman Antonino. Congressman, salamat po. Pangalawa, yung pag-aayos ng mga eskwelahan o kung hindi pagtatayo ng mga bagong classroom, na yan ay ginagampanan natin unti-unti. Naging programa, unang-una yung mga medical missions, no? Siguro every quarter of the year meron tayong medical missions na ginagampanan at yan ay na-avail ng ating mga kababayan dito sa 4th District. Tapos on a day-to-day basis, yun lang mga taong nakikita nyo dito ngayon, nagpupunta. Yan halos lahat yan is medical. Dito sa distrito namin, hindi naman lahat kasi nakakapagtapos ng pag-aaral, no? Lalo sa college. So, ang ginagawa namin, yung mga hindi nakakapagtapos, meron kaming programa in conjunction with TESDA that we give livelihood training programs for welding, for caregiving, for domestic help, reflexology, cosmetology. So mga ibang skills, no, that they'll be able to adapt on a short-term basis para sila'y makahanap ng pangkabuhayan. Now, other than the skills training, nagbibigay rin kami ng puhunan dun sa mga gustong maghanap buhay, may negosyo. At yan through the DSWD, ina-accredit namin yung mga kooperatiba na yan o yung mga negosyo, yung mga sari-sari store, kung ano man yung kanilang pinagkikitaan. At yan ay napapautangan sila na walang tubo. So, ibig sabihin, kung dati sila ay tumatakbo sa 5-6, dito sa amin, pag tumakbo sila sa amin, dito yung pahiram namin, walang tubo. Maraming salamat po, Congressman Rody Antonino. Walang iwanan. Mahabang tulay dun sa Santa Isabel sa Cabiao.
na dati nung wala yung tulay na yon, umiikot pa sila ng malayo para makarating doon. Na halos ang biyahe siguro ay 45 minutes bago sila makarating doon sa kanilang doon sa kabila ng ilog. Pero ngayon may tulay na, 5-10 minutes lang nandun na sila sa kanilang mga saka. Papasalamat po kami ng maraming sa ating congressman na si Rudy Antonino ay nabigyan po ng katuparan yung munting pangarap ng mga magsasaka rito sa dalawang barangay nito. More importantly, yung maliliit na pangangailangan ng mga barangay, which I have given priority. Na talaga lahat ng barangay dito, 136 of them, there is not one barangay na hindi nagkaroon ng mga projects na pangangailangan nila. Whether that be a barangay hall, daycare center, health center, yung mga classrooms sa eskwelahan, kundi man pagkokongkreto ng kanilang mga barangay roads. No? Malaki po ang pagbabago sa ngayon kasi po naayos po ang palengke, nagkaroon po ng kaayusan. At sa ngayon, sa pamimili namin, talagang naayos po ang aming pamimili at mas rigla ang aming masaya dahil malinis ang palengke namin sa ngayon. Maraming salamat po, Congressman Rody, walang iwanan. Gaya po ng dati, kami hirap na hirap mag-drive dito dahil ang mga daan po namin dito ay bako-bako. Ngunit sa kasipagan po at kagandahan ni Congressman Rody Antonino ay napakongkreto po niya ang daan dito at napa-espalto. Kaya laking ginhawa po naming mga driver tricycle dito sa Rio Chico, Nueva Ecija. Congressman, walang iwanan! Ang kabataan, pag medyo idle, ay yan ay nadadala sa medyo masamang activity. No? So, ang ginagawa namin, kung may mga paliga sila o mga dance contest, tinutulungan natin sila para magampanan yung mga activities na yan. Maraming pong salamat sa lahat ng itinulong niyo sa amin, Kong. Sa mga senior citizens, yung kanilang mga kahilingan ay mga magkapagtayo ng kanilang senior citizen center. Yung iba, inaalokan ko ng magkaroon ng hanap buhay yung kanilang asosasyon. Dito sa amin, pag meron kang reseta, na dadalhin mo lang dito yung original na reseta at pakukuha namin yung gamot sa Manila. At yung gamot na pinakukuha namin, kompleto yung reseta, hindi partial. No? Maraming salamat, Congressman Rody Antonino. Justice really should be for all, and it should be equal. No? So, dito sa 4th District, as chairman, talagang inuna ko yon. Yung mobility na ating kapulisan, marami na nabigyan ng mga sasakyan yung ating kapulisan dito para maging mobile yung ating kapulisan. Tapos yung kanilang mga police station, nakapaglagay na rin tayo ng police station dito para naging modern yung kanilang facility. Yung mga dito, mga fire department, marami na rin mabibigyan at nabigyan na ng mga bagong fire truck. No? So, bago yung equipment nila. At yun ang importante. Mula sa puso ko, mahal ko kayong lahat at walang iwanan po.